Okay guys, pag-uusapan natin itong mga vloggers. Kasi ipapatawag sila sa Kongreso bukas, Tuesday. So may 40 na vloggers ang ipapatawag ng Tri-Committee or TRICOM. Iba yan sa Quadcom guys ha. Yung TRICOM na kinabibilangan ng Public Order and Safety, Public Information and Communications Technology. So yan yung kinabibilangan ng Tri-Committee na ipapatawag ang mahigit 40 or 40 vloggers. Karamihan dito DDS vloggers or Duterte vloggers. So babasahin ko guys yung balita ng Inquirer. So 40 SOCMED users, platform representatives invited to house fake news probe. So in a statement released Sunday, Laguna Representative Dan Fernandez said the probe will tackle how disinformation spreads online, its impact on public perception and national security, and the measures needed to combat it. So, ngayong malakas yung social media ngayon, maraming taong gumagamit ito. Halos lahat ng Pilipino gumagamit, may access sa social media, no? Sa internet. Halos lahat din ng mga Pilipino may access sa internet. Kaya sa dami na ngayon gumagamit ng social media sites, marami na rin yung mga kumakalat na mga fake news, disinformation, at yung mga pati nga yung mga yung mga videos at photos pinifake na rin. Kaya yung mga tao ay naniniwala na dito sa mga fake news dyan na kumakalat sa social media. Hindi ko sinasabi lahat ng mga vloggers na ipapatawag ay fake news. Hindi ko sinabi lahat na fake news. Itong mga vlogger, commentators, no, sa social media, meron naman silang freedom of speech kasi kanya-kanya tayong sa loobin at opinion, lalo na dito sa politika at sa mga nangyayari sa bansa natin. So, iniimbestigahan ng TRICOM yung fake news, mga disinformation kumakalat at yung mga posible itong mga vloggers na ito ay di natin alam na binabayaran sila, no? Binabayaran ba sila ng mga politicians, mga sino-sinong tao, or taga-gobyerno, or Pogos ba yan, o China? So, dyan malalaman natin yung kanilang investigation bukas. So, sino-sino kaya ang ipapatawag? Yung 40 na vloggers na ipapatawag dyan sa Tri-Committee sa Kongreso. So, ito yung sinabi ni Dan Fernandez, si Congressman. Filipinos have the right to know the truth. We have protect them from our fellow Filipinos who also spread fake news that spreads fear, division in our society. So itong fake news talaga guys, no? Nagdi-divide sa atin, no? Itong mga fake news kasi meron din naniniwala at meron din hindi. So nasa inyo na yan guys, no? Kung maniniwala kayo o sana kung sana marunong kayo mag-search, no? Mag-research. Research muna bago paniwalaan yung balita na nababasa mo. So sino-sino yung mga sino-sino kaya ang mga iniimbitahan ng Kongreso dito sa kanilang investigasyon? So ito yung mga 40, mahigit 40 ng mga vloggers at saka mga influencers na ipapatawag dyan sa Tri-Committee. So ito yung mga listahan guys. So una dyan, si Malu Tiquia. So si Malu Tiquia ay isang political scientist, professor, at meron din siyang survey firm, yung Publicus Asia. Yan si Malu Tiquia. Next, itong si Jose Yumang Sonsa or Jay Sonsa, former broadcaster, commentator, until na commentator pa rin, news broadcaster, TV host ng Melin J dyan sa GMA7. Tapos tumakbo din siya 2 beses as senator and vice president at parehas doon ay hindi siya nabigo. Kaya
Now, he is supporter of former President Duterte at nagbablog siya dyan sa Facebook. Itong si Jay Sonsa. Sunod itong si Crisette Laureta Chu, DDS ito. Ganon din si Mark Anthony Lopez or Mark Lopez. Alan Troy Sasurugando Sasot, isang LGBT na supporter ng DDS. MJ Kiambao Reyes, Vivian Zapata Rodriguez, or si na-search ko to, siya si Vivian Velez na dating sexy actress at isa sa mga celebrity na supporter ng mga Duterte. Ethel Pineda, sino kaya ito? Di ko kilala ito. So, ilan sa mga vloggers na ito, yung mga 40 vloggers guys, napanood ko na, nababasa ko na dyan sa mga social media, itong mga, pero meron din sa mga listahan na hindi ko gaano kilala. Ito si Ethel Pineda, next si Lorraine Marie Tablang Badoy Partosa o Lauren Badoy, no? Jeffrey Almendra Celis, Jeffrey Celis. So, ako guys, di-describe ko sa sarili ko na ako ay anti-communist, no? Describe ko sa sarili ko na isa akong anti-communist. So, suporta ko yung mga ginagawa ng gobyerno laban sa anti-insurgency at yung mga kasi guys, ayaw natin yung mga armas guys, no? Yung mga ideology plus gumagamit ng armas para sirain yung demokrasya, sirain yung gobyerno. Kaya suporta ko sa gobyerno dyan sa anti-insurgency at pag-combat dito sa mga communist armed groups. Pero against din ako sa ginagawa nilang red tagging kasi may mga inosente, lalo na yung mga celebrities na wala namang kinalaman sa communist armed groups. Dyan, against ako dyan sa mga red tagging na ginagawa nila Badoy. Kasi yung tao kasi iba-ibang kasi ang ideology. Kung leftist ka, leftist. Kung rightist ka, rightist. Kung may mga differences, pwede nyo naman i-debate. Kagaya dun sa Europe at sa US. Open lahat yung mga ideology noon. Basta, hindi nagpropromote ng terrorist. No? Wala sanang armas. So, yan dapat sana. So, yan, si Lorraine Badoy at si Jeffrey Celis ay inimbitahan dyan sa Kongreso. Matandaan niyo, no? Yung hearing ng kay Kibuloy, no? Naimbitahan na itong dalawa. So, next dito si Lord Byron Cristobal or Banat Bay, si Alex Destor. So, yan pala yung totoong pangalan ni Tio Moreno. Si Tio Moreno, nakikita ko lang yan sa Facebook. DDS supporter ni Kibuloy, at pro-China. Itong si Tio Moreno, ganun. Same with Sasot na isang pro-China din. Aaron Peña or Old School Pinoy. Glenn Chong, si Attorney Glenn Chong, yata to, no? Yung dating congressman. Si Manuel Mata Jr. or Kolokoy. Tama ba? Kolokoy? Si Manuel Mata Jr. So, hindi to si Dr. Mata. Si Elizabeth Joy Cruz or Joy de Libre. Claro Ganak, hindi ko kilala ito. Si Claire Eden Contreras or Maharlika Bonjaquera. Alam ko hindi ito makakadalo ito kasi nasa ibang bansa siya. So, siguro sa Zoom na lang ito si Claire Eden Contreras. Online na lang ito. Jonathan Morales. So, kilala ko na ito. Cyrus Preglo or Optics Politics. Hindi ko kilala ito. Maricar Serrano. Ernesto S. Abiles Jr. or June Abiles, isang Cebuano na nakikita ko lang ito sa Facebook. DDS supporter. Attorney Trixie Cruz Angeles, dating parang spokesperson nung first quarter ng first year ni PBBM, tapos hindi nagtagal, tinanggal siya dyan sa kanyang pwesto. Ngayon, anti-BBM na itong si Trixie Cruz Angeles. Dati dito itong loyalista, no? Dati itong loyalista.
Ngayon nandun na sa mga Duterte. Next, si Julius Melanosi Maui o Maui Spencer, Darwin Salceda or Boss Dada TV. So, yung mga banateros ay inibitahan din, no, sa Kongreso. Si Boss Dada TV, Elmer Jugalbot o EB Jugalbot, Cathy Binag, Cathy Binag, kilala ko to, MJ Mondihar, Susan Batalla or I am Sean Wayne. Sa Facebook lang nakikita to. Joe Smith Medina, Political Beach Boy, Jeffrey Cruz, JCCO o JJ Cruz, hindi ko kilala ito, Alben Montero, Esther Ramon Jan Balibados or Mr. Real Talker. So kilala ko ito, no? Siya yung nagbabash dito kay BP Lenny. Kaya ikaw, kung ikaw ay isang kakampik, mapipikon ka, no? Magagalit ka dito kay Mr. or maiinis ka kay Mr. Real Talker. So, kilala ko ito. Meron siyang TikTok. Edwin Hamora or Reina Elena, hindi ko kilala ito. Maria Florinda Espinilla Duque o Pebbles Duque. Dr. Richard Tesoro Mata, Dr. Richard and Erica Mata. Isa itong doktor na nagbablog din ng politics at supporter ng Duterte. From Davao ito, si Mr. Dr. Richard Mata, nagtatakbong senador. At ganun din si Erica Mata, pinatawag din. Ahmed Pagdinawan, Luminous by Trixie and Ahmed. Ito yung kapartner ni Attorney Trixie sa kanyang vlog. Ryan Lingo, sa Twitter ko lang nakita to si Ryan Lingo. Ewan ko kung DDS ito. Si Ryan Lingo. Attorney Enzo Recto or ang totoong pangalan niya talaga ay Attorney Ricky Tomotorgo. Isang abogado at sa lahat ng 40 vloggers na ipinatawag ay ito ay hindi maka-Duterte, si Attorney Enzo Recto. Isa siyang pro-Lenny na sumuporta kay Lenny noong 2022 presidential election. So, ngayon, itong si Atty. Enzo Recto ay nominee sa kanyang party list. Yung bunyog, yung lagi niyang pinopromote dyan sa kanyang vlog. Itong si Atty. Enzo Recto. So, itong si Atty. Enzo, isa siyang bumabanat din siya sa administrasyon. Ang pinagkakaibahan lang ay constructive itong si Atty. Enzo Recto. Hindi kagaya sa mga DDS na very strong against sa PBBM administration. Itong si, pero mostly sa kanyang mga videos ay talagang against dito sa mga Duterte. Itong si Atty. Enzo Recto, pinatawag siya dito sa Kongreso. At Rose Flores del Rosario, What's Up Philippines. So, na-search ko to sa YouTube, hindi pala ito maka-Duterte. So, dito sa 40, meron pang it will also, so basahin ko it will also attended by representatives from Google, Meta, or Facebook, ByteDance, TikTok, and officials of NBI, PNP, and the DOJ. So according to Fernandez, the government agency mentioned will talk about the regulatory challenges and enforcement mechanism against online disinformation. So, ang sorpresa dito, nagugulat ako dito ay hindi man lang, no, walang mga PBBM vloggers na nandito sa listahan. Sana nga magkaharap sila yung mga BBS at PBBM vloggers. Kaso wala dito yung mga BBM vloggers sa listahan. Pati din yung yung tatlong retired general na nagba-vlog, wala rin dito sa listahan. So siguro sa susunod na mga hearing nila maiimbitahan yung yung retired general na nagba-vlog. So ito yung nasa listahan, no, ng nasa mahigit 40 hindi papatawag ng TRICOM. Iba yung sa Quadcom guys, sa TRICOM. So abangan natin. Meron kong nababasa sa mga comment na sabi nila matapang na daw sila sa social media pero sa pag hinarap mo sila naduduwag na.
So, tingnan natin. Pero sa tingin ko, hindi magpapatalo itong mga vloggers na ito. Kasi sanay na sila sa mga bandagulan, sa mga bashers online. Halimbawa itong si Atty. Trixie, sila Marlica, sila Enzo Recto. So, mga sanay na yun dyan sa mga bashers. So, abangan natin ang pagkaharap, no, ng mga higit 40 vloggers dito sa mga TRICOM, no, headed by Congressman Dan Fernandez. So bukas na yan, Tuesday magkaalaman na, no? So abangan ko yan, guys. So hanggang dito lang tayo at see you sa aking next video.